from wala, nagkaroon, from nagkaroon, ngayon wala na naman. So balik ulit, back to zero. Bis na ipon ko, napunta pa sa kanila. So ganun ang nangyayari. Sa madaling salita, parang na-scam. Ang foundation mo 2 floors. Pero pagka dumami yan, magbibuild ka ng 10 floors sa 2 floors na foundation, ano mangyayari? Gigiba yun. Kasi ang pundasyon mo, 2 palapag lang eh. Gusto ko lang din humingi sana ng paumanhin sa lahat ng taong nasaktan ko. Sorry sa inyong lahat kung nasaktan ko man kayo. Kasama natin ngayon sa studio ang vlogger at business owner na walang iba kundi si Diwata. Palakpakan natin si Diwata. Hi Diwata! Nung unang kang nag-viral, anong unang pumasok sa isip mo? Actually kasi nung una ko nag-viral, sobrang dami ng tao, magulo. Tapos yun nga, busy ako. Tapos nakapokus lang talaga doon sa negosyo ko. Tapos yun, ang nasa isip ko una talagang mag-ipon ako kung kikita ako. So ganun. So, nakaipon ka ba during that time? Actually, meron naman. Meron na ako ngayon tinutuluyan kasi di mga from ilalim ng tulay. So yun talaga yung sinecure ko. Para at least sabi ko, mawala man ang lahat, at least meron na akong bahay. Yeah, alam mo, ano yun naman ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo? Siyempre, from wala, nagkaroon, from nagkaroon, ngayon, wala na naman. Malaking pinagbago talaga simula nung nag-trending ako kasi di ba noon medyo kumikita kasi maraming customers at the same time maraming offer, maraming tumutulong. So ngayon naman, ang daming problema to the point na nakulong ako ng 2 beses. Ito pa rin ako. Tapos ang pinagbago pa kasi 'di ba yung mga pisto ko dati, yung mga malalaking parisan na, pati yung sa Pasay ko, wala na din. Pero laban lang at hindi pa naman doon nagtatapos. So balik ulit, back to zero. Kumbaga parang kung ano yung sinimulan ko, yun ulit ang babalikan ko. Galing. Pero yun nga, I want us to be honest, no? Siyempre gusto namin malaman. Lahat naman tayo gusto natin magpakatatag. Yes. Pero kahit aminin natin, pero pag dumadaan tayo sa ganun, eh syempre, minsan naiiyak ka pa rin, di ba? Naiiyak ka ba? Yes, oo naman. Kasi di ba sabi ko nga tao lang din naman ako at may emosyon. Naramdaman ko din naman yung minsan nakakaiyak talaga. Pero sabi ko nga, kahit anong klaseng iyak ang gawin ko, wala din naman mangyayari kundi magpakatatag. Yeah. Sa palagi mo, di ba, nung panahon kasagsagan na ikaw ay tinatangkilik, handa ka ba talaga sa ganung klaseng kasikatan? Actually kasi hindi ko naman talaga pinangarap. Bigla na lang ako nagulat na may ganun eksena at nangyari sa akin. So siguro bigayan ni God sa akin. Kaya nagpapasalamat ako dun. Actually hindi ko naman talaga plinano na magiging ganun ako ka-famous at saka kadami ng tao ng customer. Kasi ang purpose ko lang dati yung makakain ako ng 2 beses, 3 beses sa isang araw, mabili ko lahat ng gusto ko, makakain ko lahat ng gusto kong kainin. So ganun lang naman. Tapos yun nga, sobra-sobra pa binigay sa akin ni God. Siguro blessings na yan galing kay God. So mabilis ang pagangat pero minsan mabilis din ang pressure. Yes. Do you tama. agree? Agree. Oo. Ano yung mga pressure naman ng nararamdaman mo? Siyempre, during that time, ang hirap din, di ba? Ang hirap pagbigyan ng lahat. Yes. Nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, tapos maraming lumalapit sa'yo, mag-i-interview. Ano yung pressure? Yun nga kasi, yun nga yung kaya nga nabasa ko dyan dahil nga, di ba, mayroon mga ibang vloggers or customers na hindi ko na-entertain ng maayos. Tapos ang feeling nila, yung dinididma ko sila, dahil nandyan ako sa sitwasyon na yun, hindi ko na pinapansin yung mga taong nandyan dyan na pumupunta para tangkiligan yung parisan ko. Which is hindi naman talaga ganun para magtaray. Hindi naman kasi ganun yung nasa isip ko. Ako lang talaga, naging hands-on ako at nag-focus lang talaga ako. Kasi ang iniisip ko po dati na kung paano ko ma-sustain, ma-servan at ma-entertain ng maayos yung mga taong nakapila kasi sobrang haba talaga ng pila. Kung paano ba ma-monitor ko yung stocks ko, kung mayroon pa ba, kasya pa ba dyan sa mga nakapila, yung mga gasol ko, yung mga lahat akin kasi dati. Kasi dati nung nag-umpisa pa lang talaga ako lang, halos ako na mamalingki, nagluluto, nagbabantay, halos wala na akong tulog. Tapos dagdag pa dyan yung pagkarami-raming tao na may mga vlogger na pala dyan, kung sino-sino nang pupunta na hindi ko na-entertain ng maayos. Siguro yun yung mga pressure na naramdaman ko that time. Tapos yun nga, dyan nga ako nag-umpisa mabash kasi ang feeling ng iba na lumaki na yung ulo ko. Totoo. Tapos naging mayabang. Siyempre kasi kasama-sama na rin dyan yung pagod. Kasi ang iniisip ko before, kapakanan ng marami na pumupunta doon kasi sobrang haba ng pila kung paano ko talaga sila ma-entertain lahat at masiserban matikman yung Paris ko. So ganun lagi nasa isip ko. Doon ako na-pressure talaga ng buong. Totoo. Alam mo guys, ito lang. Sana kapulutan nyo to ng aral. Pag ikaw nagpatakbo ka ng negosyo na walang tamang sistema, kasi yung pag maliit kakayanin mo. Diba? Kasi parang nag-build ka ng bahay, 2 floors.
ang foundation mo 2 floors. Pero pagka dumami yan, magbibuild ka ng 10 floors sa 2 floors na foundation, ano mangyayari? Ang pundasyon mo lang pang 2 palapag. Pero magtatayo ka ng 10 palapag o 20 palapag. Ano mangyayari sa building na yun? Gigiba yun. Kasi ang pundasyon mo 2 palapag lang eh. Parang wala sa plano. Oo, tsaka mababaw. Imagine mo, punong mangga, pero yung ugat toge. Tama. Babagsak yan. Kaya kailangan ayusin ang sistema. Now, pag-usapan naman natin to. Totoo bang may mga tao kang pinagkatiwalaan na hindi naging tapat? Ay yes, isa pa yon. Dumagdag pa sa problema ko dahil nga yung akala mong taong kakampi sa'yo, makatulong sa'yo para makaangat ka sa buhay. Ang nangyari kasi hindi ganun. Nahila ka pa pababa. So, imbis na tulungan kang paangat base doon sa mga pinag-usapan namin, tapos ang nangyari hindi ganyan. Kumbaga parang ako pa yung hinila pababa at sobra-sobra, imbis na ipon ko napunta pa sa kanila. So, ganun ang nangyayari. Sa madaling salita, parang na-scam. Parang ganun. Ano yung pinakamahal na leksyon na natutunan mo sa pera at pagtitiwala? Una, pagtitiwala. Mahirap magtiwala talaga sa isang taong hindi mo masyadong kilala, lalong-lalo na pagdating sa pera. Kasi yung pera talaga dapat ang mga natutunan ko ngayon. Pagka binitawan mo, lalo na kung medyo may kalakihan na halaga, mayroon talagang sure ka na maibabalik sa'yo soon kung ipapautang mo man ito. Kumbaga parang may agreement talaga lagi. Yun ang mga natutunan ko. Kasi ang hirap kumita ng pera, tapos mawawala lang din sa isang iglap, na ang akala mo, madadala ka sa mga matatamis na salita na akala mo makakatulong sa'yo, yung palang hindi. Ang tao, kasi before na nagpapabati lang at sungit-sungit mo naman. Kasi nga kasama na doon yung araw-araw na tayo nandito, araw-araw tayo nagkikita, di ba? Tas ang dami kong ginagawa. Pero siguro, lesson and learn na din kung na misinterpret ako, siguro hindi ko nakagawin. Ganun. Yeah, pero looking back, honestly, isang sagot lang, tama o mali? Mali. Pero nung panahon na yon, hindi ka nabigyan ng pagkakataon na, yun nga, humingi ng paumanhin. Siguro ngayon, kung bibigyan kita ng pagkakataon na humingi ng paumanhin sa pagkakataon na yun, kahit na, let's say, mali siya, makulit siya. Gusto ko lang din humingi sana ng paumanhin sa lahat ng taong nasaktan ko, especially doon sa binati ko ng Dilipas din yan. lilipas din yan. So, yun, sorry. Tapos doon pa sa iba, humingi ako sa inyo ng paumanhin. Sorry sa inyong lahat kung nasaktan ko man kayo. Talagang nagkamali ako. Inaamin ko naman yun. Lahat naman tayo, we deserve a second chance. Kasi yun nga isang natutunan ko. Kahit ako, nagkamali ako minsan, Diwata. Ang payo sa akin ng mas marunong sa akin, kahit na kung ano man yung parang pakiramdam mo during that time, hindi mahalaga kung ano yung nasabi mo, ang mahalaga kung ano naramdaman ng tao nung nasabi mo. So, ako, humingi akong pamanhin, and then after that, I own my mistake and I promise that I will do better. And I do believe you're going to do better. Ito naman. So, ano naman yung natutunan mo sa mga nangyari? From wala, nakahawak ka ng malaking pera during that time. Nung una, sa pares ko, nasa kalsada pa, kung bibinta na ako doon ng mga 20, ganyan, 30, basta pataas ng pataas. Tapos nung marami na talaga yan, bibinta na ako ng malaki, dumami na rin yung expenses, at saka ang dami na din binabayaran, ang dami na obligasyon, lalong-lalo na nung nagkaroon ako ng pisto kasi kasama na yung tubig, kuryente, lahat ng manpower mayroon na, marami na. Naalala ko pa yon. Ang hirap talaga. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Nawalan, tapos nagkaroon, mawawala muli. Gawin ko na lang din, i-apply ko na din aral sa sarili ko na hindi na maulit kung sakasakali pa man. Kumbaga parang, ang gagawin ko na lang ngayon ulit, listen and learn. Tapos, mag-umpisa na lang ulit, katulad ng ginagawa ko ngayon. Mag-move on. Napakahirap talaga ng kanyang pinagdaanan simula sa tulay. Tapos, yun nga, nagbenta, lumaki ang negosyo, na-pressure, na-stress, di ba, nagkamali. At ngayon, nagsisimula muli. Ang pinakamahirap kalaban minsan ang sarili, ang ating ego, bago tayo magpatuloy. Marami tayong mga revelation galing kay Diwata na alam ko naman, syempre, lahat tayo ay nagkakamali. Importante na matuto tayo sa pagkakamali. Yan ang pinakamalungkot siguro na mangyayari sa isang tao. Nagkamali ka na, hindi ka pa natuto at pinipilit mo pa kung anong gusto mo. Kaya nga mga kapatid, sa pagkakataon na ito, kumakalat ulit ng online na larawan mo na may maliit kang mobile sari-sari store. Totoo ba to? Edited ba to? Ano ba talaga ang sitwasyon? Hindi yan edited at saka post ko talaga yan. Mayroon akong sari-sari store na yun, okay naman. Yan ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Okay, ano naman ang pakiramdam ng isang tao
na nagsisimula muli? May konting magsisisi kasi 'di ba nandiyan ka na tapos balik ulit. Pero sabi ko, ganun talaga siguro ang buhay. Kung ano yung nandyan, harapin na lang. Harapin ang panibagong hamon ng buhay. Ito yung way na paraan para dumiskarte para mabuhay ako nang wala akong taong inagrabyado at saka inapakan. Alala ko kasi dati, binigay ka pa sa akin na card, marami nakasulat doon. So, ginagawa ko na naman yun hanggang ngayon. Kasi doon ako talaga humugot ng may sobrang pera, kailangan may magtabi, tapos hindi ka kailangan maging magastos, mga ganyan. Yeah. So, lahat kung may kikitain man ako, talagang nag-iipon ako para just in case, wala man lahat, mayroon kang hugutin, may pangnimula ka ulit. Kasi ang hirap kasi sa mga naranasan ko, ang hirap mangutang lang, wala ka nang pambayad sa bandang huli. Mas maganda talaga yung may ipon ka para pag nagsimula ka, back to zero ka man, mayroon kang mahuhugot na pang simula mo. So yun ang mga natutunan ko sa'yo. Alam mo, nakikita ko talaga yung pagkatatag mo na gusto mo talagang makabangon muli. Bigyan natin ng pagkakataon ng lahat ng mga humihingi ng paumanhin sa atin at makabangon muli. Bakit po? Tatandaan nyo, tayo rin minsan ay nagkamali. At kung nakita nyo naman taus-puso na humihingi ng tawad ng mga tao, bigyan natin ng bagong pagkakataon. Kaya nga sinabi, di ba? Mas maganda na talagang tayo nagpapatawad kaysa tayo ang humingi ng tawad. Okay. Diwata, maraming salamat. Mag-share ka na. Promote ka ng mga account mo. Gusto nyo ako i-follow sa aking Facebook, Diwata O Face. Tuloy pa rin yung Paris ko. Kung gusto nyo ako puntahan, same location pa rin tayo. Kung saan ako nakilala, doon pa rin ako ngayon. Okay. Maraming salamat, Diwata. Ang panalangin ko talaga, makarecover ka. Hindi tayo magtatapos na hindi tayo mananalangin. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po pagkakataon na ito na kami po ay lumapit po sa inyo at buong pagkukumbaba na humingi po sa inyo ng gabay ng tulong at lahat ng lakas na loob. Yes, alam po namin na kami po ay pinagkalooban nyo ng ika nga ng pagkakataon upang lumikha ng kayamanan. Pero minsan kami rin po ay napapariwara, nagkakamali. Kaya pag kami po ay nagkamali, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi po sa inyo ng tulong at ng tawad at pangunawa. Bigyan niyo po ng pangalawang pagkakataon ng lahat ng mga taong nagsisisi. And then, alam ko po na isang kayong Diyos na hindi kami iiwanan, hindi kami pababayaan. Mahal niyo kami at pagpalain niyo ang mga bawat mamamayang Pilipino na lumalaban sa buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.